Kumusta kayong lahat mga dre? Ngayong araw isamahan nyo akong kumustahin. Alamin natin ang kwento ng buhay ng dating sikat na action star turned politician na walang iba kundi ang former mayor ng Caloocan, Mayor Rey Malonzo. Alamin natin ang makulay na kwento ng kanyang buhay. Samahan nyo ako, punta tayong Caloocan. Hey sir, kumusta po kayo? Kumusta po? Welcome po dito sa Rai TV. At sana po sa mga buong Pilipinas at sa ibang bansa, yung mga kapwa natin Pilipino, lagi niyo puntang kilikin itong Rai TV. Wow, ang ganda ng panimula natin, sir. Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin. No? Hindi ko na patatagalin to, sir, dahil alam ko sobrang excited ng ating mga followers na marinig nila ang kwento ng buhay ni Mr. Rey Malonzo. Yeah. Actually, ako pinanganak ako talaga dito sa Caloocan. Doon sa South Caloocan, sa Port Avenue. Ang nanay ko ay tindera lang ng mga pagkain. Tatay ko, ahente lang na insurance. So, sa pag-aaral ko sa elementary, maganda yung naging record ko sa eskwela. At doon naman sa high school, naging salutatorian ako. Doon ako sa Serious Menya High School sa Manila yun Kaya ang ginawa ko, doon ako nag-aaral sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Alam mo naman doon yun yung eskwelahan ng mga scholar doon sa mga Maynila. Ang tatay ko taga Pampanga, ang nanay ko naman taga Naga City. Sa pagkabata niyo po ba, sir, ni Mayor Rey Malonzo is mahilig na po ba kayo sa pelikula noon o wala pa talaga? Actually, mahilig na ako sa martial arts. Ayun. At hindi ko akalain yung natutunan ko nung kabataan ko, magagamit ko sa pag-aartista. In fact, nung nag-aaral ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila noon, merong artista, may director na nagikayat sa akin na pumasok sa pelikula dahil kamukha ko raw si Bruce Lee nung araw. Hindi ko naman kilala si Bruce Lee dahil ako, nakapokus ako sa pag-aaral ko. Sabi niya, panoorin mo doon sa Roxanne, pagkagabi, pinapalabas na yun. So, anyway, hindi ko na napanood yun dahil wala naman akong pampanood. At saka, busy ako sa pag-aaral. So, kinuha akong artista ni Director Luis San Juan. Una kong papel, parang kapatid ako ni Ramon Zamora. At dumating yung panahon na siguro nakita nitong director na may talent ako, ginawa niya akong bida. Agad, sir? Agad, Kinontrata niya agad ako. Sabi ko, magpapaalam pa muna ako sa eskwela at sa mga magulang ko. Kasi nag-aaral ako So, ang ginawa ko, nung napapayag niya ako, actually, after 1 year pa, bago niya ako binalikan. Kasi sabi ko, hindi talaga pwede. Ilang beses ko tinanggihan Tapos hanggang sa hindi, siguro panahon na talaga ng mga martial arts. Yes. Kaya sabi niya, ikukontrata kita. Sabi niya sa akin. Sige. Di pumayag ako at nagpanggabi naman ako ng pag-aaral. Lumipat ako ng ibang eskwelahan, kumuha ako ng engineering. Although, nakatapos na ako dito sa pamantasan, gusto ko kasi sana maging lawyer noon yun yung pangarap niyo talaga. Gusto ko yung lawyer. Pero hindi ka natuloy at napasok ako dito sa pelikula. Sigurarte naman, yung unang pelikulang ginawa ko, nag-click. Anong movie po yun, sir? Raging Fist. Walang double-double doon. Talagang ang katawan ko doon, parang kay Jackie Chan na sugat-sugat ako. Pagkatapos ng shooting. Walang stunt dito, walang stuntman dito. Walang stuntman doon. Lahat ng stunt kayong gumawa, sir? Oo, akin. Kaya siyempre, pag gusto mong sumikat, ipakilala mo sa kapwa mo artista, kaya mong gawin yung mga ginagawa ng mga stuntmen. Nakita ni Director Luis, nakita niya yung image ni Bruce Lee. Pero that time, wala kayong idea kung sino si Bruce Lee? Wala. Nagkataon yung martial arts ko at martial arts pa ni Bruce Lee, magkapareho kami. Pati galaw. Pati yung tsako. Yes. Sabi niya, bibuild upin kita Ganun na kayo. Nakakita na siya ng potential sa nakakita ng potential. Kaya medyo, kahit pa paano, naka-apekto rin kay Ramon Zamora yung pagsikat ko dahil marami siyang pelikula na nawala dahil ako ang nakakuha. Kamusta yung movie na yun? Malakas naman? Malalakas. In fact, siguro dito sa movie industry, ako sa may pinakamaraming nagawang pelikula.
Minsan sa isang buwan, mga 5 pelikula ginagawa ko, sabay-sabay. Yung mga panahon na yun, ano po ba ito? 70s or 80s, sir, no? Mga early 70s. Sikat na sikat talaga yung karate noon. Mga Hanggang 80s yun. Sa after no, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. At nagtayo na rin ako ng sarili kong production. Nag-direct na rin ako ng sarili kong pelikula. Marami ng iba't ibang offer, hindi lang kay Luis Anua, kundi sa ibang mga production na. Gaano kalakas ang pelikula noon kung ikukumpara mo ngayon, sir? Well, ang pelikula noon, alam mo naman, kalat kasi yung mga sinihan nung araw, wala pa sa mga mall eh. Opo. Napakalakas ng mga pelikula. At in fact, there was a time ay nabansagan ako na Bicol Superstar kasi yung pelikula ko, napakalakas sa Bicol at saka sa mga probinsya. Actually, lahat naman yata no, ng mga action movies before, may yung ibang na-interview ko din, sir, sabi nila, yung mga action, akala nila mahina sa Metro Manila, pero malakas sa probinsya. So, totoo pala yun. Kasi nung araw, ang Metro Manila, mga pang-drama-drama eh. Tsaka mas malalaking mga production. Sa amin, hindi masyadong malaking production, pero pinilit namin mapaganda yung mga pelikula namin. Sir, meron ba kayong yung most na pinaka hindi nyo malilimutang experience sa paggawa ng pelikula? Actually, 2 pelikula yung gustong-gusto ko. Yung Huling Lalaki ng Baluarte at saka Shanghai Joe. Kasi ano yun eh, serialized sa comics. Noong araw pag na-serialize sa comics, pinalabas mo, malakas ang dating sa sinehan. Ano yung relevant nito sa buhay nyo? Bakit nagustuhan nyo yung kwento ng 2 movie na yun? Kasi yung Huling Lalaki ng Baluarte, na-feel ko yung istorya eh. Si Carlo Caparas ang gumawa na. Kaya sa writer pa lang ay sikat na eh. Tapos yun namang Shanghai Joe, medyo hindi pa sikat ang China nandito sa Pilipinas eh. May Shanghai Joe na agad sa Pilipinas. So para bang may eksena na ako'y doon ipinanganak sa Shanghai, tapos kinidnap ako, napunta ako ng Pilipinas. Nabanggit nyo po kanina, gumagawa kayo ng movie, most of the time, wala talaga kayong stuntman. Meron bang pagkakataon, sir, na may delikadong nangyari sa inyo sa eksena? Maraming beses na ako nakaligtas sa kamatayan. Lalo na yung naglalabang kami ni Jimmy Santos doon sa pelikulang Batang North Harbor. Sa loob ng van. May eksena ron na sisipain niya ako, titilapon ako sa labas. So, dahil ako rin ang director, hindi ko na nakikita kung ano, andun yung camera sa loob, sinipa niya ako, lumabas ako sa van, meron palang truck doon. Buti na lang, doon ako sa ilalim na ako. Kung humampas yung mukha ko ron. Habang tumatakbo yun, sir? Oo, tumatakbo eh. That time, guns pa lang si Jimmy Santos, hindi pa nagko-comedy. Guns pa siya noon. Talaga na sumikat si Jimmy Santos sa pagka-guns. Pagka-guns niya. Sino po yung mga naging best leading lady ni Mr. Actually, lahat naman sila pare-pareho. Si Beth Bautista, si Connie Angeles, si Mariam de la Riva, si Ina Raimundo. Ibig sabihin, pare-pareho eh. Pero ang pinakagusto ko talagang naging leading lady ko, si Mariam de la Riva. Bakit po? Kasi wala kaming kissing scene. Di ba may kissing scene? Ayaw niyo ng kissing scene, sir? Hanggat maaari kasi yung pelikula ko, gusto ko hulusam eh. Wow! Yung mga bata, ayaw minsan ng ganun, lalo na sa probinsya. Parang yung PJ. Kapag action movies, most of the time, yung iba, merong bed scene, kissing scene, like that. Kayo po ba, sir, alimbawa, na-request nung tinatanggihan nyo? Hindi, sinasabi ko sa director, pwede bang isin na lang natin to? Sabi niya, hindi, pag binenta kasi sa abroad, kahit pa paano hinahanap yan sa Amerika o sa ibang bansa. Kaya napipilitan tayo. Light lang. Light lang naman talaga. Wala namang bold akong ginawa na pelikula. Kailan nag-start yung career niyo as a director, sir? Anong movie po yun? 1973 ako sumikat, nag-start. 76, nagtayo na ako ng production ko. At saka ako na nag-direct ng mga pelikula. Ako yung artista, ako na rin director. Bakit po? Kasi mas nagagawa ko yung gusto ko eh. Yung pagka-director ka, writer ka rin, tapos ikaw yung artista, na i-deliver mo yung gusto mo dun sa pelikula eh. Correct. Unlike yung minsan na ito yung binibigay ng director, siyempre, hindi ko malaman kung nasatisfy ko yung director dun sa acting ko. Unlike ako, nakakapag-emote ako ng gusto pag ako yung director. Ilan po ba lahat ng naging movie niyo, sir, before kayo nag-retire?
Siguro, kung mga 80 meron eh. Ganong karami. So yung last movie nyo is, Nung mayor na ako, nakagawa pa ako ng pelikula. okay. Yung Balikatan. Mm-mm. At pang-international yun. Dalawang version yun eh. Isang English version tsaka isang Philippine version. Gusto kong malaman yung opinion po ninyo. Bakit yung kalakasan ng movie noon is biglang bumagsak? Ano ang sa palagay nyo ang dahilan? Unang-una kasi, dumating yung kalakasan ng television. Para bang yung tao, bandang uli, hindi na manonood ng pelikula dahil sa meron namang mga television shows Sa na bahay. rin. May mga actions na rin. Marami. Isa pa, yung pagbagsak ng ekonomiya natin. Talagang bumagsak ang industriya. Ang movie industry bumagsak. Kaya nga nung mayor na ako, naging chairman ako ng MMDA, ng Metro Manila Film Festival, hinikayat ko yung Malacanang na i-subsidize ang movie industry. Kapagbigay si Gloria Macapagal Arroyo ng 50 million. At that time, nahirap ang movie industry. Kaya yung mga film festival, ako nagbigay ng mga pagbabago dyan eh. Nung araw kasi, buo mo na yung pelikula, sasubmit mo sa film festival. Iniba ko. Sabi ko, kawawa naman yung iba na nakagawa ng pelikula tapos hindi naman makukuha ng festival. So, sabi ko, gawin natin, script muna ang isubmit sa atin. Nakapasa, pipili tayo ng 10. Yung 10, pwede na nilang gawin. Para yun ang go signal nila na, sige, mag-shooting na kayo, pasado na kayo, at meron kayong makukuhang budget, if ever. Dapat ganun. Kasi sayang yung budget ng yung pelikula, sir. Alam ko ngayon, parang bumalik yung ganung sistema, sir. Hindi pa yata. Hindi pa ba? Wala Kasi pa. may mga nabalitaan akong nadi-deny na Wala pa nagbibigay. Ang gobyerno, hindi pa nagbibigay ng subsidy sa mga taga-pelikula. At kung mapapansin niyo ang pelikula ngayon, malakas lang pagka-December. Dun lang sa film festival. So talagang for sure kikita talaga. Maswerte na lang na may mga pelikulang nakakatsamba na kahit hindi film festival ay kumikita. Pero malaki kapital ng mga ganong mga pelikula. Sir, kailan nyo na-realize na iiwanan na lang yung showbiz? Nung pumasok kasi ako sa industriya naman sa larangan naman ng politika, nasa batas kasi noon na kapag mayor ka, hindi ka pwedeng basta gumawa ng pelikula eh. Di ba? Nasa batas kasi na mamimili ka ng karir mo kung pagiging politiko o public servants o pag-artista. Kaya dumating yung point na gano'n. Maliban na lang kung paisa-isa lang siguro at hindi maistorbo pagtatrabaho mo. Nasa puso nyo talaga, sir, yung pagiging public servant ba? Or meron ba kayong ibang purpose? Ano bang goal ni Mayor Malonzo? Bakit? Actually, parang hindi eh. Talaga po? Hindi ko naman yung ambisyon na ako'y maging politiko. Okay. Nung ako'y kinuwang konsyal, nung aking lawyer, yung lawyer ko mula pa nung araw, sinama niya ako doon sa isang partido at ako lang yung nanalo sa partido na yon, konsyal. Nung napasok na ako sa gobyerno, napag-aralan ko na kung paano yung takbo. Paggawa ng batas, paggastos ng pera ng gobyerno, anti-corruption, nanatili na ako doon. Sabi ko, babantayan ko yung pera ng bayan. Hanggang sa dumating yung point na tumakbo na akong vice mayor at nag-landslide ako. Kahit na wala akong pera. Tumakbo akong mayor, wala rin akong pera, nag-landslide din ako. So sabi ko, destiny ito. Ina-analyze ko nga yung sarili ko eh. Ako'y ginawa ng Diyos na matalino, ginawa akong popular, para maging hagdanan ko, para maging mayor ng Caloocan, para mabago ko yung mga politiko sa Caloocan. Tama. Sir, nabanggit niyo yung landslide nung tumakbo kayo bilang vice mayor. Sa palagay niyo, ano yung dahilan bakit nagustuhan ng tao yung pamamalakad ninyo? Siguro nakita nila kasi na hindi ako kayang bayaran ng kahit sino. Vice mayor ako, hindi ako sip-sip doon sa mayor. Talagang gutom ang panahon na yon. Kaya lang, pinakita ko naman sa taong bayan na hindi naman kailangan yung pagkakapera, na kailangan natin yung maglingkod. Ang vice mayor kasi, wala ka naman talagang magagawa eh.
Okay. Ano ka lang, alter ego ka lang talaga ng mayor. Kumatay lang, magkasakit yung mayor, umawala yung mayor, doon lang makakilos ang vice mayor. Pero ang pinakamaganda magagawa ko, malaya ang sangguniang panglungsod sa panahon ko. Kasi ako, hindi ako hawak sa leeg ng mayor. Hindi mo ako sila, hindi ko rin hawak sa leeg. Nagtatagisan talaga sila ng talino. At sasabihin ko na, sa panahon namin, nandun yung mga magagaling na konsehal. So what makes you decide na tumakbo sa pagka-mayor, sir? Actually, parang nahirapan rin ako nung vice mayor ako eh. Kasi, opposition nga ako eh. Siyempre, Yes. lahat ng hirap naabot ko. Apo. Sabi ko, tatakbo na akong mayor, parang graceful exit ko na lang. Sabi ko, pag matalo akong mayor, ayoko na sa politika. Kasi hindi ko naman talaga buhay ang politika eh. Nagkataong nanalo ako at nag-landslide ako. Hindi nyo ba inaasahan yun, sir? Hindi ko naasahan yun. Landslide Kasi pa. wala akong pera eh. Ang pera ko nun, 50,000 lang. Pero ang taong bayan, sila mismo ang nagbitbit. Kaya sabi ko sa Diyos, hindi po ako magpapayaman dito sa pwesto ko. Pangako ko po yan. Kaya ako natapos ako dito sa pagka-mayor ko ng 9 na taon. Wala akong kaso sa ombudsman. Ibabalik ko yung tanong ko kanina. Sabi nyo nga po, alter ego lang kayo, hindi kayo masyado nakakilos bilang vice mayor. Ano naman ang may pagmamalaki nyo sa inyong mga kababayan na nagawa nyo nung kayo ay mayor? Napakarami. Ako kasi, hindi ko binibilang ang nagawa ko doon sa mga infrastruktura eh. Kasi ang sino mang mayor na makapagpagawa ng proyekto, hindi dapat humingi ng utang na loob sa taong bayan. Correct. Trabaho mo yan eh. Correct. Ang dapat mong makipakita, ano ba ang naging attitude ng mga taong bayan nung panahon na nakaluklok ka? Una, nabawasan ko korupsyon. Totally siguro, hindi ko naman natanggal dahil hindi ko naman nakikita. Pero sobrang nawala halos ang korupsyon sa panahon ko. Tapos, sinimulan ko yung Ospital ng Caloocan, yung University of Caloocan, yung UCC, yung Judicial Complex, itong North Caloocan City Hall. Kasi sabi ko nga, ayokong bilangin ang ginawa ko base dun sa mga proyekto. Hindi yun ang basihan para sa akin eh. Ano po ang basihan? Ano ba ang dignidad na naibigay mo sa iyong syudad? Sa panahon ko, napasikat ko Caloocan. Naging most outstanding city. Naging ang mga pulis natin, naging Caloocan's best. Kung titingin lang kayo sa mga jurisprudence sa korte, marami akong ginawa dito na ginamit ng korte na sinasabing tama ang ginawa ni Mayor Ray Malonzo. At yun na ngayon ang ginagamit ng maraming local government units. Ituturo. Sinasabi ng mga nagtuturo sa local government academy, pasalamat kayo kay Ray Malonzo, ginawa ito. Kaya pwede nyo nang gawin. Ganun na sinasabi nila. Ginagawang example, sir, ha? Oo. Ang computerization ng real property tax, ginaya yan sa buong Pilipinas. Sinimulan ko, buong Pilipinas, halos lahat ng malalaking syudad. Pati Davao, pati Quezon City, pati Manila. Wow. Sumunod dun sa sistema ko. Kaya nga yung mga naninira sa akin, wala raw akong nagawa. Siguro wala akong nagawang masama. Kasi ayoko kasi pag mayabang, kasi nung araw, ayoko naman lalagyan ko ng pangalan o tarpulin yung mga pinapagawa ko eh. Hanggat maaari, hindi ganun. Kasi ang tao kasi, sir, nasanay na ganun eh. Yung may pruweba. Kaya nga, ibig sabihin, dapat ibalik natin yung dignidad, delikadesa. Di ba? Ang taong bayan, wag nating, umiiral kita mo ngayon ng eleksyon. Whether they like it or not, merong vote buying. Yes. Di ba? Nasanay na yung tao na may pera pag eleksyon. Samantalang ako, nagsimula ako, wala akong pera, nanalo ako. 50,000 lang pera ko, pero na-landslide ako. Pero naman ang tao, sir, sa vote buying eh, lalo na itong last election, grabe. Oo. Kaya nga, sana yung taong bayan, bumalik na tayo dun sa dati. Ang totoong nagpapahirap sa ating bansa ay dahil na rin sa taong bayan. Tayo rin mismo. Pinapahintulutan natin yung mga korap na politiko na gawin yung gusto nila sa halagang konti na ibibigay sa mga tao. Itong nakaraang election, sir, I'm sorry, napunta tayo sa pero hindi natin may iwasan eh. Kasi si sir, from bilang actor, naging politician na.
napansin ko sir, yung mga medyo iba yung nabahiran yung ating mga politikong artista sa nakaupo. Bakit sir? Totoo yan, Ray. Alam mo kung nalulungkot ako Itong nakaraang eleksyon, parang nakapokus din ang mga social media sa mga artista na hindi maganda ang performance at may mga bahid na siguro na kaya naapektuhan din naman yung ibang mga kumakandidato. Isa pa, talaga naman may mga kumakandidato kasing artista na alam naman nating wala namang background sa paglilingkod. Kaya nakadagdag din sila sa pagbagsak. Sana pinakikita muna nila yung credentials nila na kayo nag-aral sa ganito, kung nakapaglingkod kayo ng konti, wala kayong bayad ng korupsyon, maangat natin ang ating hanay ng industriya. Yung alimbawa sir, yan, napunta tayo dyan, no? Ano pong may papayo nyo dyan sa mga kapwa nyo artista na nagbabalak maging public servant? Sa mga kapwa ko po artista, ako po ang advice ko lang. Una, mag-aral muna tayo. Pakita natin na kaya natin yung papasukan natin. Baka naman mamaya, elementary lang natapos natin. Dahil guwaping lang tayo at maganda tayo, sumikat tayo. O kaya high school graduate lang tayo. Pumasok na tayo sa industriya ng politika. Mananalo nga tayo. Pero kung wala naman kayong magagawa, sayang naman, nakakahiya, madadamay. Alam mo, Raya, Apo. isa sa pinakakahangaan ko na artista, si Mang Dolphy. Bakit po, sir? Si Mang Dolphy, kinukuha siyang tumakbong senador nung araw. Sabi niya, napapanood ko yun, nasa social media. Sabi niya, ang kinatatakot niya sa pagpasok niya sa politika ay baka manalo siya at mapapahiya lang siya dahil wala siyang alam. Sana ganun. Yung bang, alam mo yung kapasidad mo. Oo, alam mo yung kapasidad mo. Kaya, ang galing, no? Sana po maraming Mang Dolphy na lumabas pa sa movie industry. Kahit alam niyang malaki yung chance na mananalo siya, tinanggihan niya. Oo, katulad niya yun. Siyempre, may mga nanalo na kahit papano, medyo hindi naniniwala taong bayan sa kanila. Kaya nakakalungkot. Ako, Raya, ako, talagang ang aking pinupus lang dito ay una, yung aking kredibilidad na may pinag-aralan, may kaalaman, dahil ako pinag-aral din ako sa iba't ibang bansa ng gobyerno. Ginastusan ako ng World Bank at ng national government, mag-aaral sa iba't ibang lugar, sa Hawaii, sa Arkansas, sa Australia, sa Japan, kung saan-saan, para lang sa good governance. Sana, mag-aral po muna, mag-barangay muna kayo. Baka pag natuto na kayo sa barangay at wala kayong issue ng korupsyon, pwede na kayong tumaas. Sa palagay nyo ba, sir, nabanggit nyo yung good governance? May pag-asa pa kaya ang Pilipinas? Sabi ko nga doon sa social media, ang good governance, malayo pa nating mararating. Hanggat ang taong bayan ay hindi nagbabago. Ang pagbabago ng Pilipinas, wala sa mga politiko. Sasamantalahin lang kayo ng mga politiko. Pero kayo pong mga taong bayan, ang tunay na makakapagbabago kung ang ating pipiliin ay yung mga matitinong tao. Tama. Yung mga katulad din na Salonga nung araw, hinahanap natin, na Pimentel, di ba? Na Jokno, asa na? Nawala na Wala nang mga... Pababa tayo ng pababa ang kalidad ng pagka-Pilipino natin dahil sa maling pagboto natin sa mga politikong alam naman natin na pagpapayaman lang ang gagawin. Pangalan natin ni sir. Totoo yan. Sinasabi ko yung deep within my heart, hindi yan dito. Yes po, sir. Katulad na nangyari dito sa Caloocan, kami po hindi nagtagumpay sa laban, pero hindi po kami nahihiya dahil ang bumoto po sa amin ay totoong mga tao. Sila yung mga tao na nahihirapan na rin at gusto na nila ng pagbabago. Maaaring hindi sapat yung bilang nila para talunin yung mas maraming ang hinahabol lamang ay pagkakitaan ng eleksyon. Anyway, salamat po mga taga-Caloocan. Hindi man po kami nagtagumpay, taas noo po kami. Kahit kanino, ang bumoto sa amin ay mga taong alam namin na hindi namin binayaran.
ang mga taong naghahanap ng tunay na pagbabago sa Caloocan. Sir, gusto kong humingi din ng payo sa inyo para sa ating mga viewers na artista na gusto nating patunayan na hindi porket artista ka, wala ka nang mararating sa buhay. Ang gobyerno naman, sometimes, hindi mo rin naman kailangan yung ganong mga titulo eh. O pwede ka naman gawa, basta maging totoo ka lang tao. Huwag ka lang maging corrupt, huwag kang matangay ng sistema. Ang problema ng mga politiko natin, lalo na yung mga artista, madali silang natatangay ng sistema ng gobyerno na korupsyon. Kaya wala na. Oras na magbahira na yung kamay nyo, Wala na. mahirap nang baguhin eh. Balik tayo sa showbiz. Sa palagay niyo ba, sir, darating pa yung panahon na yung kalakasan ng pelikula noon eh, magbabalik ba? Well, sa ngayon, medyo hindi pa eh. Tinatalo tayo ng Foreign. mga American movies eh. Talo tayo ng mga international movies. Pero mukhang sa hanay ng mga kabataan, yung mga medyo may mga Korean telenovela, yung mga ganon, mukhang nakaka-penetrate na sila sa international market. Baka sakaling sila naman yung tunay na magangat ng industriya natin. Kami yung panahon namin, martial arts. There was a time, may mga bold eh. Di ba? Oo. Tapos kami, action. Tapos pasok yung mga drama, mga comedy. Ang pelikula kasi, mas mahaba yung buhay ng action stars. Kasi hinahanap ng tao yung mga gagawin ng action star. Yes. Hero kasi ang dating ng mga action stars. Kaya kita mo si Coco Martin, kahit sa television lang, patok na patok. Yes. At ako natutuwa, pati yung sina Gutierrez, di ba? Si Richard. Meron silang ginagawa sa ibang bansa. Si Dingdong Dantes. Kahit papano ay naiaangat nila ang ating industriya. Sana puro ganon ang kalidad na magawa nila. Oo, panapanahon lang talaga, sir, ano? Nami-miss nyo ba, sir, yung mga pelikula? Paggawa nyo ng pelikula noon? Actually, ako gusto kong gumawa ulit ng pelikula at ibalik ko yung martial arts. Talaga po? Babalik yan eh. Wow. Pero alam mo, kung sino gusto kong build-upin? Sino po? Yung mga Olympic winners natin, sina Obiena, yung mga magagaling natin. Gymnast, mga ganon. Mga gymnast, yung mga sa fencing. Yung magandang build-upin natin eh. Meron din tayo sa martial arts, sa taekwondo. Concept na naiisip nyo, sir? Gusto ko talagang parang realidad yung laban eh. Action. Ganda na. Action talaga. Ipapakita natin yung tunay na strategy sa martial arts. Hindi basta cinematic effect lang. Well, pero lalabas pa rin kayo, sir, sa movie. Bilang director lang. Parang tulad ni Jackie Chan siguro po. Pwedeng teacher na lang muna. Mr. Miyagi. Mr. Miyagi. So, sir, abangan namin yan. Sana matuloy yan. Gustong-gusto ko talagang ibalik yung martial arts. Kasi marami tayong mga stuntmen na ngayon ay nagugutom. Mga taga-industriya na walang trabaho. Kailangan magkaroon din ng mga independent na mga productions eh. Ito, tatanungin ko, sir, kayo po ba nagretiro na sa politika o hindi na? Actually, matagal na ako nagretiro. Nung pagkatapos ko maging mayor, ayoko na talaga sana sa politika. Kaya lang, nakita ko tong Caloocan na pinaghaharian ng isang pamilya. Sabi ko, wag naman sana. Baka naman po pwedeng mag-opera yung ibang mga mas marurunong sa kanila, magkaroon ng pagbabago. Kasi pag kaya puro dynasty lang uupo sa Caloocan, siguradong babagsak tayo. Okay, sir. Lastly na lang po. Kayo po ay ilang taon na, sir, ngayon? I'm 73, and I'm proud I'm 73. Malakas pa! Sir, sa edad niyo po na 73, sir, meron pa bang hindi nagawa at gustong gawin si Mayor Ray Malonzo? Marami kasi ako hindi natapos nung mayor ako eh. Kasi ako yung mayor sa buong Pilipinas na pinakaharas. Ako kasi nung nanalong mayor, wala akong kakamping barangay captain, isa lang eh. Out of 188 nanalo ako. So ang ginawa ng mga kalaban ko, nirecall ako after 2 years, hindi pa tapos yung term ko. Dahil nung araw, boto lang ng mga barangay po, pwede nang recall yung mayor eh. O kung sino man local government official. So, nagtagumpay silang makabuo ng bilang para magawa ng recall election sa akin. Pero hindi naman sila nakakuha ng sapat na boto para tanggalin ako.
Actually, isa yun sa mga history na nagawa ko eh. Ako lang yung mayor na 3 term lang supposed to be, pero 4 na beses ako binotong mayor. 95, 97, 98, 2001. At napagod ako doon dahil nandun yung pinasuspindi pa ako, pinakulong pa ako, kung ano-ano eh, tahirap talaga. Kaya, mahirap sundan ang isang administrasyon na hinawakan ng isang dynasty. Kaya dapat this early na iisip na ng mga tao, kung sino man ang susunod na uupo dito sa Caloocan, yung dynasty ng mga nakaupo, mabigat pa rin ang magiging dating doon sa susunod na uupo. Kaya ako, sumama ako dito sa Team Trillanes, gusto ko lang ipamukha sa tao, we need changes. Okay, nakapagsilbi na yung dynasty. Subukan naman natin, iba, yung intelihente naman. Yun namang may dignidad, yung matapang. Hindi ko sinisiraan yung nakaupo. Para sa akin, enough is enough na. Napagbigyan na kayo. Ay, tatay mo, tsaka ikaw, yung kapatid mo, nandyan din. Eh, baka naman po pwedeng ibigay naman natin doon sa mas may pinag-aralan. Anyway, sa mga taga-movie industry, mga artista, kapwa ako artista, maganda sana potential natin na maging public servants. Let us not call ourselves politicians. Let us better call ourselves public servants. Correct. Kasi sabi nga ni ng isang writer, politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there is no river. Ang ibig sabihin, ang mga politiko mangangako na papagawa ka ng tulay kahit na walang tubig. Papangako na abutin ng buwan para sa inyo. Alam naman natin hindi totoo. Malabo. Oo, malabo. Kaya, please lang, sa mga taga-movie industry, mag-aaral muna kayo. Patunayan natin na, una, kailangan, siyempre marunong kayo dapat mag-English din. Ako, hindi sa pag-ano. Si Manny Pacquiao, ako'y natutuwa. Although, nag-aaral talaga siya. Nag-aaral mag-English. Natuto. Eh, kaya lang, palagay ko, hindi rin naman siya nabibilang talaga sa public service o sa politika. Sir, hindi ba kayo nangarap o na national level, sir? Ako? Apo. Hindi ako nag-ambisyon. In fact, nung araw ako'y kinausap para tumakbong senador, tinanggihan ko. Dahil sabi ko, marami akong dapat gawin sa Caloocan. Tsaka, ayaw kong manalo nung araw sa pagka-senador kung puro artista kami nasa senado. Sinabi ko na lang doon sa presidente, ma'am, baka magmukhang karnabal ang Senado kung puro kami artista ang nandoon. Tsaka, hindi naman kailangan maging senador tayo eh. Kahit nasa mababang position lang, maipakita mo na meron kang magagawa. Okay na. Sir, i-share nyo naman sa amin yung sekreto nyo. Bakit batang-bata pa rin kayo tignan at your age? Okay. Ako po 73 na. Advice ko po sa inyo lahat, lalo na sa mga senior, huwag na kayong kakain ng karne. Walang pork, walang baboy. Medyo chicken pwede pa siguro, pero more of fish and vegetables tayo. At saka syempre, exercise, walang sigarilyo, walang alak, tulog na maaga, wholesome. Para humaba ang buhay. Okay, sir. Maraming salamat po, Mayor. Thank you, Ryan. Okay, inulit ko ha. Rai TV. Mula Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Panoorin niyo po. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.